Di ba? Napakadaling mag-judge. Napakahirap maawa. So, Christian civic duties and responsibility. Ito yung mga duties natin. We cite only 2 examples. Voting. As bilang Kristiyano, one of the important part is yung pagboto, especially this coming election sa Pilipinas. Voting as a Christian responsibility. Voting is one way Christians can take care of their country by choosing good leaders. They help make sure that the government follows moral and ethical values. So kung gusto natin ang ating gobyerno ay maayos, mag-isip tayo at bumoto ng ayon sa biblical values, ethical values ng tinuturo sa Bible. Kasi kapag tayong mga Kristiyano ay bimoto, we create society that follows God's truth and promote goodness. Kaya nga sabi ni Jeremiah, Prophet Jeremiah in chapter 29 verse 7, but seek the welfare of the city where I spent you into exile and pray to the Lord on its behalf for its welfare, and you will find in your welfare. Okay? Kung saan ka man na doon na lugar, isipin mo ang kabutihan ng lugar na yon. So it means, in principles, you need to be a good citizen, and one of a good example of civic responsibilities, duties, is yung bumoto. Another standing for justice and truth. Responsibility po natin yon bilang Kristiyano. Because there are issues in the government that we should make a stand on because it contradicts the moral and ethical teaching of the Bible. May mga issues sa government na pinopropose na dapat manindigan tayo dahil ito ay contradict sa katuruan ng Biblia. Lately, ang House of Congress ay may nagpropose na yung Magna Carta for Children. How we will express our opposition to this? Bakit po natin ito dapat kontrahin? Dahil ito po ay unbiblical. So we express we're against it, but we need to do it in a biblical way. Sabi sa Proverbs chapter 31 verse 9, open your mouth, judge righteously, defend the right of the poor and the needy. Example ng Magna Carta for Children, yun. Kasi ito po yung Magna Carta, maganda pakinggan, pero alam nyo ba kung ang laman yan? Ito nangyayari na sa Canada, nangyayari na sa US. Yung anak nyo ang magdi-decide kung ano ang gender nilang gusto. Kung sa tingin nila na lalaki sila, bata, boy, at feeling niya ay girl ang implementation ko, feeling ko. Girl ako. So sila. At hindi mo pwedeng questionin yun dahil pag question mo yun, makakasuhan ka ng gobyerno dahil nakikialam ka sa karapatan ng bata. You see kung anong klaseng batas to? Hindi po ito nakakatawa. Ito ay nakakatakot dahil ginagawa na po ito sa US, sa Canada, at sa Europe. Even kapag pinalo mo ang bata sa batas na to, diretso ka sa kulungan. Dahil may right na ang kabata. And it's a human rights violation. But the Bible is clear na kapag masama, pasaway ang bata, pwede mong paluin, but with love. Right? At ang magsiset ng pagpapalaki sa bata, discipline, education, is yung state-sponsored curriculum. So may proseso na sila
at hindi na ang parents ang magdidesisyon para sa kabutihan ng mga bata. So nakakatakot to pag nangyari dahil alam niyo yung effect, mga bata sa US, sa Canada, puro pasaway. Right? Because they know their rights. At pag question mo sila, pwede kang sumbong sa pulis. Of course, bata yon, and kung ikaw ay magulang, alam mo ang mangyayari sa kanila kapag nalayo sila sa tama. But this law is focused on rights ng children. Right? So, try to explore po yung Magna Carta for Children dahil hindi po yan nakakabuti sa atin.